Ang dami na pong lumalabas na mga balita dahil ho dito sa controversial na trabaho ng Senado na hindi nila ginagawa o ayaw gawin. Ang isa na naman ho sa pumutok ngayong balita, Sara Escudero sa 2028. Anong ibig sabihin no? Ha? Yung ba yung dahilan kung bakit pa-dribble-dribble, pa-delay ng pa-delay ang impeachment? Ayan po yung lumalabas ngayon. Totoo ba ito? Nagtatanong lang tayo. Sara Escudero for 2028. Kung yan ang dahilan, aba, malayo yan sa obligasyon at sinasabi ng saligang batas na ang Senado sa pangunguna ng Senate President ay dapat gawin ang trabaho. Pero kung dahil sa politika, dahil sa posibleng tandem o posibleng pagsasama sa next election, abay malayo yan sa sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kaya nagtatanong lang po ang channel na ito at ang inyong lingkod dito sa Mike Abby Opinions. Kung totoo ito, aminin nyo. Kung hindi, sabihin din ninyo. Dahil mahalaga yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Isa pa ito. Bakit sinisisi na naman, paulit-ulit na sinisisi ni Senador Escudero ang Kamara, ang Kongreso? Doon daw nagtagal ang impeachment. Huwag daw silang sisihin kung bakit matagal sa kanila at hindi pa nagkakaroon ng trial. Sobrang nakalimutan ni Escudero o hindi niya alam. Pero imposibleng hindi niya alam dahil abogado siya. Alam niya ang proseso. Dati siyang congressman bago siya naging senador. Ganito po yan Mr. Escudero, Mr. Senate President. Sa Kongreso may proseso. Kahit sino pwede mag-file ng impeachment complaint para i-endorso ng congressman. At kung merong mga ipinail na ganyang kaso, yan ay i-refer sa Speaker of the House, Committee on Rules, papunta sa Committee on Justice kung kinakailangan para alamin kung tama ang proseso ng pagpapail. At kung makukuha naman ng enough number ng complainant at endorsement o ng endorsement ng mga congressman, sapat na yan para i-transfer sa Senado. Ibig sabihin, may proseso sa Kongreso bago nila dalhin ang article of impeachment sa Senado. Kaya medyo matagal talaga sa Kongreso. Pero sa ilalim ng batas, basta nadala at nai-forward ng Kongreso ang article of impeachment, kaagad-agad dapat inaaksyonan ng Senado. February 5 pa ho nakarating sa Senado ang article of impeachment So mula noon wala silang ginawa na aksyon para i-trial. So bakit sisisihin ni Escudero? Mabagal ang Kongreso. Ang Kongreso hindi mabagal, mabilis nga yung ginawa nila Dahil pagkatapos nilang makatanggap ng article of impeachment, inarchive yung tatlong nagreklamo galing sa civil society, marginalized sector, mga abogado at professional group. Ang Kongreso, mga congressman gumawa ng sarili na complainant, bilang complainant, tapos inendorso ng 200 plus ng mga congressman, kaya mabilis na transfer. Ganun na nangyari, proseso. Sa Senado, sa oras na matanggap niyo ang article of impeachment, ang proseso dyan, ang sunod dyan, hearing na, trial na. So, hindi totoong sa Kongreso nagtagal. Sa Senado nagtagal kasi 4 na buwan na. Ayaw pang simulan. Samantalang ang nakalagay doon kaagad-agad. Iba ang interpretation ng ilang senador, lead by Senate President, kaysa doon sa sinasabi ng batas. Kaya marami ng galit, marami ng wala ng gana, marami mga Pilipinong asar na dito sa Senado. Kasi sinasabi ni Escudero kahit ngayon sa mga interview, late daw nadala sa kanila. Recess na sila noong February 5 nadalhin. Kung tutuusin, hindi late. Wala pang alas 5 yung article of impeachment, nandun na ho sa Senado. Nagmamadali nga Secretary General Velasco na ihabol yung before 5 o'clock. Kaya matapos aproban sa Kongreso yung article of impeachment, dinala kaagad before 5 o'clock sa Senado. So nakahabol Hindi lang talaga hinarap. Hindi kaagad-agad inaksyonan. Tapos inabot ng recess ng 3 buwan. Ngayon nag-resume na. Ang katwiran ay ito na naman. Late din nila niyo sa amin. Late kayo. Kaya hindi kami ang late. Kayo mabagal, hindi kami. Yan pa rin ang sinasabi ni Escudero.
Paulit-ulit ang depensang mali. Paulit-ulit ang paghahanap ng butas para masisi ang Kamara. Pero yung kanilang trabaho, na nandyan na yung trabaho nila, nandyan na yung ebidensya, ayaw pa rin lang gawin. Ibang klase talaga ho. Huwag kayong magsawa. Talaga hong ibang klase itong senador na ito at ang Senado ngayon. Sunod na ating pag-usapan, nasisira na, sirang-sira na ang kredibilidad, pagkatao at institusyon ng mataas na kapulungan sa taong bayan. Dahil nga po sa tagal ng galaw kapag interes ng bayan ang pinag-uusapan. Pero pag interes lamang nila, mabilis silang gumalaw. Yung mga ibang proposed bill, although trabaho nila yon, kailangan din ng bayan, mabilis nilang aksyonan pag gusto nila. Pero yun hong trabaho tungkol sa article of impeachment at betrayal of public trust na kinakaharap ng Vice President, hindi nila talaga inuna. Pinatagal-tagal pa. So, hindi po ito kasalanan ng Malacanang, hindi kasalanan ng Kongreso, kaya nagagalit ang taong bayan ay dahil sa bagal ng mga senador. Hindi naman lahat. Hindi pwedeng sisihin ng Malacanang dito dahil hindi na trabaho ng Malacanang ang proseso ng impeachment. Okay? Yan ay nasa Kongreso at Senado na matagal lang nasa Senado. Bakit hindi nila gawin ang trial? Bakit ayaw nila? Sino ba ang kanilang kinatatakutan? Nabubuo tuloy sa isipan ng taong bayan na pro-Duterte ang mga senador. Dalawang isyu ang nangyayari. Natatakot sila, may utang na loob sila, o talagang maka-Duterte sila. Ay papaano yung ebidensya? Papaano po yung complainant? Papaano yung pera ng mamamayang Pilipino? Muli kong pinapaalala, congressman, senador, ay elected ng mamamayang Pilipino. Ang taong bayan ang complainant, taong bayan ang dapat maging judge, taong bayan ang dapat sundin ng mga senator judge kung ano ang dapat gawin. Mag-trial para makita at maramdaman ang proseso. Pero kung ayaw mag-trial, pinagtatakpan, dinidelay at kung ano-ano pa, nagiging masama. Kaya nga nasisira at sirana sa taong bayan ng ating Senado. Nadadama yung ibang senador na matino. Hindi lahat ng senador ayaw ng trial. May mga senador na gustong-gusto nang magkaroon ng trial dahil kanilang obligasyon talaga yon. Pero dahil iba ang style ng leadership nila under Senador Francis Chis Escudero Bicolano, kaya ho nagkakaganito. Nagdidebate na ang mga abogado, nagdidebate na ang mamamayang Pilipino, nagkakanya-kanya na po ng galit at pagdududa ang mamamayang Pilipino. Pero nananatiling paninisi pa rin ang ginagawa ng Senado, ng Senate President sa mga mambabatas. Laging gumagawa ng paraan para manisi at palabasin sila'y walang pagkukulang. Grabe kayo. Puno na ang salok. Pikon na po ang mamamayang nagpapasweldo sa inyo. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob? Bakit nyo nagagawa yan? Nagtatanong lang po.